What's up mga sir? So welcome back sa ating part 2 ng ating Yamaha Vega na ating tinap overhaul noong nakaraan. So bali issue ng mga sir, yun nga yung lumalabas na oil dun sa ating breather, hindi dito. Yan sa breather issue. So andito na mga sir, dumating yung order natin. So bali hindi siya mga original. Hindi tayo bumili ng original kasi medyo pricey yung original. So bali ito lang na natin order. Yung gasket nya Yamaha Vega, yung brand nya yan o. Tapos yung ring naman KRS yung dumating ko lang. Ito yung available lang dito eh. Yan o, yan. So papakita ko sa inyo mga sir yung gap yan ang ito na ang bago, yung bago. Nakita ko sa inyo yung niya, awang. Tignan nyo, kung makita nyo halos yan o, halos wala siyang awang kung hindi siya digit ng gusto. Kita nyo naman siguro isa dun sa sa malaki ay sa ito yung luma. Nag-ano na kami nabili? Ha? Nag-ano na kami nabili? Yun. So yun, bali salpak lang natin ito mga sir. Nalinisan ko na lahat yan. Yan, kakabit na natin para mandar na to. Kabit muna natin pala yung mga ito yung oil ring, then yung manipis ng dalawang kasamang sa oil ring. Compression ring. Ay maray sana udah ato. Yan o. Magbakal na sa pisakan pag ganyan lang na yan. Motor, ibon na na ako makina. Ay kasasalit dapat arog mo sa lakad ato daw. Boy, kato kami ko nag-bring kami sa gabi. Sinabi ka naman niya, Ang baka rebook. So yan, bali nakabit na natin yung block nya. Yun, wag niyo kalimutan yung gasket nya. And yan, bago kayo mag-abit ng make sure nyo nakatap na yung dyan sa may magneto. Tap dead center. So nakatap din to yung magneto nya, ay yung piston nya. Tapos huwag niyo kalimutan guide, pag abit na yung gasket, tapos dalawang dowel nya. So huwag din kakalimutan yung dowel doon sa dulo. Dalawa din yun mga sir. So importante kasi may dowel. Yan. Nakabit nyo yung dowel. Yan. Kabit na natin yung curve. So okay na yung curve pag nilalagay ko na kasi minsan nahihirapan ako alin yung niya yung tornilyo nya. Ayan. So natin. Tapos isa nga pala yung nya cams. Dapat naka-pre-play din. Yan. Yan o. Dapat itong cams na to dapat naka-play din yung nya. Yan.
yung rotation niya. Para smooth lang. Ulit na natin to mga washer. Ay, kasi siya ka nag-try. Matrugado. Ang sabi. Yan ang matubig. Apat na bolt. 12 mm. Kan mo natin. So yan, lagay na tayo ng timing gear. Yung timing gear niya, may tanda naman yan dito. So make sure nyo naka-timing pa rin yung nandun. Yan, may marka naman yan. Tapos yan, connect natin. Tapos dapat yung tension na dito is nakaangat. Iangat nyo na lang kung gusto nyo tanggalin nyo to, pero mas maganda kung iangat nyo na lang. Naglalak naman yun. Basta siguraduhin nyo naka-play lang to. Ganito. Yan o. Yan, makita nyo diretso. Tapos ito may arrow dito. Yan o. Yan, goods na yan. Panahin numero 12. Yams. Tapos kita nyo maluwag yung kadena nya. Yan o. Yan o, luwag. Bitawan natin yung dito tensioner. Ito yung mga flat screw. Manipis. Yan o. Yan o. Diba? Skip na siya. Tatakpan ko lang tapos kakabit yung tambutso nya. Tapos itatang ko na rin ito. So yan mga sir, so bali pinapaandar ko na siya, yan kung makita nyo halos umusok kasi kanina ko pa siya pinaandar. And bawa kung nagbukas ko nito, siyempre nagtap overhaul kayo, tapos lagi nyo buksan nyo, luwagan nyo lang, kahit luwagan lang. Yan o, luwagan nyo lang kasi para ma-check nyo yung gumagana ba yung oil. Ayan, yan gumagana siya. Basta may lumabas habang umaandar, good siya. Kahit anong motor mga sir, basta magtatap kayo. So inulit ko mga sir. So yung bali naging issue nito, yung lumalabas na oil dito papunta sa air cleaner. So yan mga sir. So bali natural naman kung sa kahit bago pa, minsan makipagbukas yun ng air cleaner, yung airbox is meron naman siyang ano, yung pagbukas nyo ng airbox, tataka nyo minsan meron siyang ano, oil kung saan galing. So natural naman kasi breather yan, lalo kung lagi kayong long ride, natural. Pero yung kung nakita nyo yung una niya, yung bulwak, hindi talaga normal yan. So Basta manin eh. kahit ano, so kaya nangyari ganun pala, may lumalabas na oil dito. Nung nakita nyo dati yung bumubulwak, so papakita ko sa video. Tapos yung ano nun, cost. So siyempre matanda na yung motor. Pag matanda na yung motor nyo, yun, pag maano talaga yung ring, minsan usok, minsan yun, langis. So isa pa, kung halimbawa mangyari sa inyo yun sa inyong motor o kahit anong motor, pag may lumabas din ganun yung labas ng oil, tapos bago pa naman yung motor nyo, so baka naman sobra sa oil. So yun din, isang cost pa yun, baka sobra sa oil. Kasi kung marami yung oil, yan,
yung langis hanap at hanap ng lalabasan yan. Kahit saan tambutso, yan, dito. So, yan. Ito, papabiritin ulit natin. Papandarin natin. So yun, kung nakita nyo yung parehas ng dati ginawa natin, pag binibirit natin bumubulwak na dito yung langis. So ngayon wala na, tapos wala din siyang usok. Yan, so yun lang mga sir, tatakpan ko na to. Sana may natutunan kayo sa aking ginawang videos. Yan, hanggang sa susunod mga sir. Yun lang, God bless, salamat.